hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. Nako sir, hi- hindi naman ako sangayon dyan sa sinasabi mong walang sumisita at pumapalag. At ito yung kinento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Noong panahon ninyo, pagka nagde-deliberate or gumagawa tayo ng budget, Ako, Postada, Mhm. nangyayari, pero ang pananaw ngayon, hindi ganito kalala. Mhm. Bakit? Yan ba, ano ba dyan ang pinag-uusapan at dinidesisyon? Hindi ba yan pera yan ng taong bayan? Di ba? Bakit hindi lantad? Hindi transparent? Susubukan nating itulak kung pala rin tayong pagkatiwalaan muli ng taong bayan. No? Yung datos natin, yung digitalization, parang malaki pa rin ang pagkukulang natin sa pagkukumpuni ng datos. Okay? So, yan ang isa sa mga kailangan ayusin para medyo makatotohanan naman yung magiging talakayan at makapag-desisyon tayo ng tama. so nasabi niyo No? mas So, ang sagot doon is, nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. Nako sir, hi- hindi naman ako sangayon dyan sa sinasabi mong walang sumisita at pumapalag. Ano tawag mo doon sa ginawang paglalahad nga ni former President PRRD at itong si Congressman na Ungab? Kayo na mga boss ang humusga. Tama rin ba yung sinasabi nitong former Senator Gringo Hunasan na walang pumapalag? At ito nga yung ating papanuurin mga boss dahil maganda ito. Maganda itong mga katanungang ibinabato dito ni Boss Dada. Dito nga kay former Senator Gringo Hunasan dahil tumatakbo rin ito ng pagka-senador mga bossing. Kayo na rin ang humusga kung ibabalik pa ba natin ito sa ika nga Senado. Kaya ituloy natin ito mga boss, papanoorin na natin. At bakit? Ito yung kinento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Nako, alam mo naman pala yung mga nangyayari sir. Baka patayan ng gripo. Siguro nabalitaan nyo naman yung mga nangyayaring ang kaganapan nitong gobernong ito kapag kumontra ka sa kanila abay patawang ka ng suspension or kaya tatanggalin ka sa pwesto. Yun ang totoo sir. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na walang pumapalag at sumisita dito sa gobernong ito. Kitang-kita naman natin mga boss, di ba? Itong ginawa nila ni PRRD at Congressman Ungab. Ano tawag mo doon, sir? Kwentong barbero lang ba? Nako, hindi ako ulitin ko, hindi ako sangayon doon sa sinasabi mo. 'Di ba? Ituloy natin 'to mga boss. isang mainit na issue ngayon, Senator, is yung dyan sa may BICAM, yung BICAM Committee Report, kung saan nagkaroon ng expose or ng paglalahad itong si Congressman Ungab at si dating Pangulong Duterte. Nilahad nila doon sa kanilang interview na meron daw mga blankong items doon So, sa... anong tawag doon ni former Senator Gringo Hunasan? Walang sumisita or pumapalag? Baka nagbingi-bingihan ka na naman sir o kaya pilit mong itinatago kung ano man yung naramdaman mo gawa ng simple mabawasan ng pugi points din dahil tumatakbo ka nga senator nitong darating na eleksyon mga boss, di ba? bicameral committee report. Noon po bang inyong panahon, kasi ilang years po kayong naging senador? 20 plus years, tama po ba? 21 years. 21 years na naging senador. 21 mga busing yung kanyang pagsiservisyo nga sa Senado. Hindi basta-basta rin yung karanasan ni former Senator Gringo Hunasan. Pero doon lang sa sinasabi niya nga walang sumisita at pumapalag, talagang pumalag ako. Dahil kitang-kita ko
At rinig na rinig ko sa aking kitang-kita sa aking mga mata at rinig at dinig ko sa aking dalawang tinga mga boss. Kaya hindi ako papayag na sabihin niya nga walang sumisita, di ba? Tuloy natin. Nangyari po ba yan noong panahon ninyo pagka nagde-deliberate or gumagawa tayo ng budget? Ako, Posada, nangyayari, pero ang pananaw ngayon, hindi ganito kalala. Bakit? Yan BICAM, ano ba dyan ang pinag-uusapan at dinidesisyon? Hindi ba yan pera yan ng taong bayan? Di ba? Bakit hindi lantad? Hindi transparent? Yun ang problema. Of course, nagsalita si former finance chairman na UNGAB, si dating Pangulong Duterte, no? Siyempre, sasagot naman yung kabila. Yan ang sabi nila. Alam niya mga boss, anong tawag mo doon? Pumapalag yun dahil ika nga nagsasalita at hindi lang nagsasalita, may mga nakikita pang hindi kanais-nais doon sa 2025 national budget mga bossing. Kaya nga kahit na matanda na nga ito nga si PRRD ay pilit pa rin na lumalaban ito para ipagtanggol yung ating kalayaan at magandang magiging kinabukasan nga. Dahil siyempre presidente ito, alam niya yung mga hindi magandang karanasan nga dahil pinagdaanan niya Alam niya kung anong tama at mali. Tapos ito naman isa, sabihin niya nga wala nga pumapalag, abay diyan ka nagkamali sir. Di ba? Sige, tuloy natin. O di, balik na naman tayo sa datos. Di ba? Baka ang pinag-uusapan nito saging. Ito ang sinasabi naman ni Mansanas. Isa pa yan, no? Susubukan nating itulak kung pala rin tayong pagkatiwalaan muli ng taong bayan, no? Yung datos natin, yung digitalization, parang malaki pa rin ang pagkukulang natin sa pagkukumpuni ng datos. Okay? So, yan ang isa sa mga kailangan ayusin para medyo makatotohanan naman yung magiging talakayan at makapag-desisyon tayo ng tama. So, nasabi niyo mas sagot doon is nangyayari, pero ang pananaw ngayon hindi ganito kalala. Walang sumisita, walang pumapalag. At bakit? Yung kwento ko sa inyo kanina, of the record, no? Of the air. Di ba? Baka patayan sila ng gripo. Yun lang ang bantaro. Pero nabanggit nga po ninyo yung mas malala ngayon. Tanungin na natin kung ano yung estado ng bayan natin ngayon. In terms of yun pong healthcare, Nako, ito maganda kung to. inyo pong bibigyan ng grado ang current administration or yung current situation ng bayang Pilipinas in terms of healthcare, 1 to 10, 10 being the highest. 6. 6. Well, Sige po. 6 na puntos yung kanyang ibinigay sa gobyernong ito mga boss. Ngayon ako naman ang magtatanong sa inyo mga boss, tama ba? Ilang porsyento yung ibibigay niyong numero dito sa kanyang administrasyon sa Marcos mga bossing? Kayo ba ay magbibigay ng 10 puntos or walang puntos? Ano ba? Ako, meron pa rin akong ibibigay siguro. Mga 2 puntos lang siguro. Dahil nagsisisi na ako bakit ibinuto ko to yung BBM na to mga boss. Sa totoo lang, no? Maging supporter din ako ni BBM pero ika nga, hindi ko nagustuhan din yung kanyang mga pamamalakad. Abay, binawi ko na yung aking buto. Binawi ko na yung kanyang ang aking buto sa kanya. Yun ang totoo mga boss. Kung pwede lang, pwede naman siguro, di ba? Pwede nga ba bawiin ang buto kay BBM para babawiin ko na yung buto ko sa kanya? Okay, paliwanag po yung Paliwanag. Bakit? Yung datos natin, para malaman natin kung iilan yung kumakarga, nagbabayad, di ba, sa PhilHealth, doon sa mga hindi nagbabayad. Di ba? Baka naman hindi na kaya. Di ba? O nag-declare ng savings.
Di ba pag nag-declare ka ng savings, ipon, ibig sabihin na bayaran mo na yung mga obligasyon mo. Dapat. Di ba? 90 billion yun eh. Ang problema pa, baka maraming mga programa na nahagip. Saan ba ginamit itong savings na ito? Hindi dapat transparent yan. Public record yan. Yun ang sinasabi ko na may mga pananaw. Hindi ko alam kung totoo o pananaw pa lang ito. No? Pero laganap. No? Pasok ng impormasyon na lumalala. Bago ito lumala ng gusto, na maging mawala sa atin ang control, gawa na natin ang paraan para mapigil. Healthcare, included po dyan yung estado ng droga. So, sa pagdating Ito. po sa estado ng droga, Maganda ito mga boss, no? Itong katanungan nga ni Boss Dada patungkol sa droga. Ano kayang masasagot ni former Senator Gringo Honasan? noong pong nakarang administrasyon at saka ngayon, papaano mo naman i-rate yung administrasyon natin ngayon in terms of yung kanilang pagkontrol sa laban sa droga? Boss Dada, hindi ko alam kung paano ko i-rate dahil hindi ko na naririnig na meron tayong... Nako, yan tayo sir eh. Ako sir eh, kahit ordinaryong mamayan lang ako, may sasagap din ako kahit papaano na talaga namang lumalala ang droga ngayon sa ating bansa. Malinaw na anti-drug program. Ito pa pala, no? Palagay ko kaya hindi siya makapagsalita ng diretso kung ano man yung saloobin niyang nasagap, ika nga baka mabawasan ito ng pugi points. Dahil nga tumatakbo ito bilang senador mga boss. Ito hindi malayong iboboto ko rin to, pero yung mga ganitong katanungan ay meron din talaga akong hindi sasang-ayunan sa kanyang sinasabi mga boss, di ba? Yung mga mangangalakal, mga negosyante na foreigner, minsan nakakausap ko. Sabi ko, ano ba ang tingin niyo sa kalagayan ng Pilipinas? Sabi niya, alam mo, nawawala yung tiwala natin sa isa't isa. Sabi ko, bakit naman po? Alam niyo, sagot sa akin, nagiging unstable kayo dahil unpredictable. Bagong presidente, bagong mayor, bagong senador, bagong governor, bagong medium term program. Walang continuity. Okay? Walang predictability. Bakit katataya dyan sa pangmatagalan? Baka pag upo ng bagong halal, iba na naman. Bakit? Every 3 years may election tayo. Ganon tayo ka-unpredictable. Pero yung tanong sir, bakit sa mga banyaga mo pa itanong yung ganong katanungan patungkol sa droga na yan? Pilipino tayo sir eh. Kahit saang sulok ka dyan sa lansangan ay pwede mong mapagtanungan kung ano ng status ng kalakalan nga ng droga sa ating bansa ngayon mula nung nawala si PRRD, no? Ito na ba ay nagsibalikan or nababawasan na, wala na? Wala nang nagagawang nagurgur sa panahon ni PBBM, kundi nahuhuli lang pero walang nagugurgur. May sagap din tayong balitang kagaya niyan. At ito nga si former Senator Gringo Honasan, alam ko naiipit to, hindi gaanong makapagsalita dahil kumbaga yung kanyang nalalaman pinipigilan niya dahil siyempre mabawasan nga ng pagkapugi points kung sabihin niyang itong gobernong ito ngayon matindi at lumala nga itong sitwasyon patungkol nga doon sa usaping droga mga boss. Siyempre kayo na rin ang humusga, tama lang din ba yung aking opinion or reaction doon sa kanyang sinasabi. Pasensya na kung kumbaga nagkamali ako sa aking sinasabi dahil opinion ko rin to. Di ba? Ituloy natin, no? Di ba? Parang pigil na pigil yung pagtaya. O
ito nga yung sinasabi ko. Pigil na pigil siya, baka ika nga mabawasan yung puggy points niya. Pero isa ako sa maaasahang ibubuto ko ito, sigurado. Pero may mga bagay lang kasi akong ika nga hindi sangayunan doon sa kanyang sinasabi, mga boss. Opinion ko lang din to, kaya malaya tayong komento kung ano man yung hindi natin nagustuhan. Alright? Kaya ituloy natin, mga boss. ng mga negosyanteng foreigner at yung mga local nating negosyante sa pangmatagalan. Di ba? Hanggang eleksyon lang sila. So, hindi tayo makausad ng mayos. No? So, isa yan sa mga dapat isipin na kailangan malinaw, no? Predictable yung mga programa. Lagi niyo po nababanggit yung digitalization. So, Bilang sekretary ng DICT nung panahon ni Pangulong Duterte, anong major accomplishment ninyo? 2.5 years. Medyo bitin pa nga eh. 2.5 years. 800% ang improvement sa broadband, sa connectivity natin. Okay? Doon sa free wifi, 500%. Well, eto, mabuti na itanong mo yan na Banatbay, no? Okay sa akin dahil itong ipapaliwanag ko during budget deliberations, yung pangangailangan ng budget. Dahil ang future talaga at gumagalaw talaga yung technology ay information and communications technology. Kable, antena, satellite, di ba? Kaya lang kailangan iakyat pa ang pag-unawa ng gobyerno mismo sa digitalization, sa computerization. Maganda dahil kumisang kulang ang kaalaman, konti ang tanong. Hindi maganda dahil kulang ang kaalaman, konti ang budget. Kapos palagi, no? So dapat iangkas yun, yung digitalization sa tinatawag na infrastructure development, di ba? Tulay, kalsada, di ba? Yung pwede nating ikambal doon sa... Pero ngayon po, alam naman natin nung panahon ni Pangulong Duterte yung SIM registration, di ba? At nagpatuloy ngayon, naging batas po yun. Ang kinakataka lang ng mga kababayan natin, bakit tuloy-tuloy pa rin yung pang-i-scam? Mas matindi pa nga po ngayon kasi ang gamit mismo nila ay yung pangalan ng mga kumpanya. Totoo. Ano sa tingin ninyo ang problema at anong dapat na ano kaya magandang solusyon niya kung kayo maging senador? Okay. magandang katanungan to, mga boss, no? Ano kayang isasagot dito? Under niyan yung National Telecommunications. Ang naging papel lamang ng National Telecommunications Commission nung tayo ang nakaupo sa DICT ay magbigay ng frequency. Ano ang ginawa ng iba? Hindi na tayo nonombre ng mga pangalan, no? Kinuha yung frequency. Ginamit yung iba, binenta yung iba, at tinago yung iba. Nako. Hindi pwedeng gawin yan. Yung frequency, pag-aari yan ng taong bayan. Ngayon, ang solusyon, dalhin mo sa korte para isuli yung mga hindi ginagamit. Abi, dalhin mo sa korte. Alam mo yung korte natin, di ba? Hindi naman medyo mabagal. So, mariresolve yan, di ba, mga 5 presidente. Nako. Di ba? 5 presidente down the line. Doon ngayon, sumipa ng gusto yung administrasyon ni President Duterte. Executive action. Sabi niya, yan tower, ha? Kailangan hindi one tower, one telco. Hindi. Sama-sama kayo dyan. Pag-usapan niyo yung partihan. Di ba? Maputol ko lang saglit, mga boss, no? Sa panahon kasi ni PRRD, yung mga ganitong usapin, abay, nagsasabi agad yun na papasabugin niya yung tower na yun kung hindi ayusin yung kanilang serbisyo. Yun ang kaibahan, mga boss, dito sa kaya BBM, di ba? Yung iba nagsinungaling pa. Wala kaming tower. Alam mo sagot ni PRRD. Alam mo, kayo magsinungaling, bibitayin ko kayo sa tower ninyo. Pwede. Sunod sila. Executive action. Yan ang dapat na matupad, mga boss, no? Kailangan ng kamay na bakal. Hindi lang yung bakal yung magiging natin, kalaban. Dapat tayong magiging bakal. Mga panahon ngayon, kailangan mabilis. Kaya nga po, so parang sinasabi niyo po ngayon,
bakit naglilipa na yung mga ganitong scam, Baka mabagal. baka mabagal. Ah. Konting political will. Hindi to pagpipintas. Ako na lang po magsasalita. Kulang at mabagal. O ikaw na lang, Banat Bay, magsalita. Parang ika nga, nagpipigil nga itong si former Senator Hunasan, mga boss. Para hindi na ho si Tama. former senator. Anyway, yan po kasi yung mga tinatanong ng mga kababayan natin dahil talaga nagtataka sila sa mga nangyayari ngayon. Para bagang, sigurado ako, parte kayo ng gabinete ni PRRD. Pero parang ngayon talagang kung hindi bumagal, lumala. Kaya siguro isa sa dahilan kung bakit gusto nyo rin pong bumalik sa Senado, para po makatulong. Hindi lang yan. May mas malala pang problema. Di ba? Pag Nako. naapi ka, ordinaryo kang tao, saan ka tatakbo? Pag wala ka ng matakbuhan, wala kang kape. Ngayon sir, gano'n na nga ang halos sa nangyayari nga. Parang yung mga kababayan nating naapi ay wala nang matakbuhan. Di ba? Siyempre, ang gobyerno natin abay malala. Ika nga nila. Punta ka sa hustisya, Hmm. sa korte, di ba? Abi kung doon sa korte mismo may problema, Ayun na nga. saan ka tatakbo? Mamumundo ka na. Baka pwede Tama. pang patas yung laban doon. Kung ganun lang din naman ang labanan, abay tama. Sa ngayon ang ko yung sinasabi mo na may nang ilan-ilan din na kababayan nating ang utak ay pulburon din, ay talaga namang mamundok na lang dahil gusto nilang makamit yung tamang hustisya o patas, 'di ba mga boss? Kung maalala nyo yung kapanahonan ni PRRD, abay nagsibabaan na yung nasa bundok. Pero ngayon, kung ganyan lang din naman ng pamamalakad ng gobyernong ito, mas mainam pa nga, ika nga ni former Senator Gringo Hunasan na mamundok na lang. Grabe ito, tuloy natin pa. Pati yung sistema natin ng pagpapataw ng hustisya na weaponize, ginawang sandata, naranasan ko yan personally. Di ba? Mas malala pa yung pananagutan ng iba, pero pinili yung, hindi na tayo magdidetalye, no? Pinili yung ikukulong, pinili yung pahirapan. At eto, kasama dyan, Nagpipigil talaga naunawaan ko kung bakit nga ika'y nagpipigil. Di, totoo yun boss, no? Mga boss, itong aking nakikita kaya magiging Senator Gringo Hunasan. Sakaling mga manalo ito mga boss, no? Nagpipigil siya sa mga katanungan na ibinabato or itinatanong nila ni Banat Bay, ang Banateros Brothers, no? dyan si ating Pangulong yon, di ba? Na naging target. So, kung gano'n ang hustisya natin, walang sasantuhin, saan tatakbo yung ordinaryong mamamayan? Yun. Biruin na nasabi niya yun. Si PRRD ang tinarget ngayon ng gobernong ito. Ay nako, mamundok na lang yung iba na makikitid ang utak. Alright, tuloy natin mga boss. Yung justice system natin, kailangan i-repair din ng konti. So, yung reforma across the board yan. Kaya lang, ang basa ng mga Pilipino, pag hindi na kaya sa ustisya, sumbong mo kay Tulpo. Nako, ito na. Ito na nga, kaya Tulpo na naman tayo. Alam niyo naman si Tulpo mga boss, no? Kapag nagte-trending, abay tangkilikin din niya yung mga isinumbong na nangaapi. Ika nga, doon sa kanyang programa. Pag nag-viral, abay tangkilikin din niya. Na siyempre, ika nga, laman din niya ng bulsa. Tuloy natin mga boss. Kaya ko nabanggit yun. Kasi kayo ho ba ay sang-ayon na ganun ang ginagawa ng mga Pilipino pagka wala na matakbuhan, tila Galing ni Banat Bay, no mga boss.
talaga namang naisingit itong tulpo, isumbong mo kaya tulpo. Nako, magiging tatlo itong tulpo kung sakaling swertihin itong mga to. Pero mag-ingat kayo mga boss, no, sa pagpili ng susunod na senador nitong darating na halalan mga bossing. Dahil kayo na rin ang humusga sa mga taong tumatakbo. Piliin nyo ang tama na hindi na tayo magkamali at magsisisi na naman bandang huli. No, ituloy natin mga boss. Sila sa Senado na tumatakbo. Sa tingin niyo ho ba, tama ho yung ganon? O may gagawin kayong batas para dito? Naranasan ko rin yan personally. Yung tinatawag natin na trial by publicity. Di ba? Wala ka pa sa korte o national television. May camera, may mic, di ba? Nahatulan na. Ganun ngayon mga boss, di ba? Ito nga si PRRD, talaga namang matindi yung kanilang pag-uusig dito sa mga Duterte. Ay nako, ituloy natin mga boss para may karagdagan pa tayong masasagap na mga balita nga. Abay, pagbibintangan ka na at huhusgahan ka. So pag uwi mo, sasabihin sa'yo ng mga anak mo at mga apo, Lolo, tatay, magnanakaw ka pala. Ito na nga. Di ba? Ano isasagot mo ron, di ba? So sinira na yung pangalan mo bago ka pa umabot sa korte. May Wala pangalawa pang aspeto, banat bay na sa akin importante rin dahil seguridad, no? Ini-expose natin yung kahinaan natin, yung we are exposing our strengths and weaknesses as a developing country to temporary friends and adversaries. Yung mga nanonood sa atin, siguro sabi nila, ang gugulo nila, no? Dahil nga, isa na dyan yung sa Kongreso na binansagan na boy contempt. Di ba mga boss? Si boy contempt, si Paduano. Ewan ko lang kung ano nga tinakbuhan itong si Paduano. Wala akong update sa kanyang political career ngayon dahil hindi ko idol yan eh. Dahil boy contempt lang ang kanyang laro dito sa kongresong tinatalakay nilang Quadcom puno. Ako, ito. Reclaim pa tayo ng artificial island dun sa West Philippine Sea. Yun ang mga komplikasyon nito na kailangan pag-isipan at pagplanuhan. Pero idagdag ko lang, no? Pinag-usapan natin lahat to. Ako, personally, bakit ako na-involve sa reform movement? Bakit natin pinagpatuloy yung ating pakikbaka sa ibang larangan? Ito hindi para sa sarili ko, no? Para sa susunod natin na henerasyon ng mga national at global leaders, yung ating mga anak. Tama. Okay. Nanonood dyan eh. Kung ang napapanood nila, nagagawin nilang halimbawa, pag sila na ang nakaupo, Boy contempt. parang personalan, away, hidwaan. Abi pag leader na sila, ganun ang Gagawin. nakagisnan at gagawin nila. At may isa pa tayong mabigat na problema. Ano yun siya? Sabi ng World Health Organization, 100 batang Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa kakulangan sa sustansya ng... Grabe no, 100 na Pilipino araw-araw ang natitipok. Matindi yun sir, no? Yung ika nga namatay ay ilang kaya rin yung niluluwal mga boss. Dapat ito yung idugtong doon sa binitawang salita ni former Senator Gringo Nasan. Ano kaya nga status nitong nabubuhay at itong nawawala? Ito tuloy natin kung tama ba. Mas sagap natin yung mga ganitong kasagutan sana sa ating tanong mga boss. Anong pinapakain? Between the ages of 0 to 6. Nakikita natin, di ba? Yung mga estudyante natin ngayon, parang mga maliliit. No? So, nag-worry ako rin dahil baka yung... Maliliit nga, gawa ng nung 90s or 80s mga boss. Aba yung ating mga estudyante, mga dalaga na nga yung pag-graduate ng grade 6.
Eh ngayon, nako, ang babata ng mga boss, di ba? Nasa mga 12 or 10 taon na halos graduate ka na sa elementary. Kung underdeveloped, we are raising a new generation of stunted Filipinos. Ang inaalala ko, baka maapektuhan yung utak. Baka isa dyan maging senador o presidente, tulad nangyari sa akin. Di ba? Medyo may sayad ng konti. Kayo po ba, kung sakasakali, yung mga hamon ng iba na, kasi may balita ngayon, di ba, yung bitay sa mga kurap na opisyal. Yan po isa sa mga magandang news tanong ngayon. to. Agree po ba kayo doon? Hindi ba panahon pa ni Jesus Christ? Di ba? Masama nang pumatay ng tao, di ba? Oh, hanggang ngayon, nagpapatayan pa rin. So, hindi ko alam kung masosolve yung problema niya nung mababawasan pag Ayaw niya. ibinalik natin. Sa madaling sabi mga boss, ayaw niya ng magkaroon ng parusang bitay nga, ika nga nila. Ayaw ni former Senator Gringo Honasan ang magkaroon ng ika nga bitay dito sa ating bansa, ang parusahan ka kung sakali mang magkaroon ka ng mabigat na kasalanan. Pero itong mabanggit ko lang mga boss, itong si Attorney Vic Rodriguez, abay kung siya raw ay papalarin, ay isusulong niya ang parusang kamatayan. Sige, tuloy natin kung ano pa yung karagdagan niyang ika nga sagot doon sa tanong ni Banat Bay. Natin yung death penalty. Baka deterrent, no? Sinasabi ng iba. Pero ako, tutul ako dyan, ayusin muna natin yung due process, yung rule of law, diba? Lahat ng sektor na involved dyan sa pagbibigay ng hustisya. Then saka natin pag-isipan kung balik pa yung death penalty. In fact, nung nakulong ako noon sa Santa Rosa, doon sa Fort Santo Domingo. Kaya pala may rin siya pinaguhugutan mga boss. Takot din pala ito si former Senator Gringo Honasan matipok mga boss. Tuloy daw natin kung anong karugtong doon sa kanyang ika nga sagot doon sa tanong ni Banat Bay. Doon pala pinatawan ng kamatayan sina Fathers Burgos, Gomez at Zamora. Medyo kakaba-kaba ako noon eh. Nakulong ako. Pag nirestore yung death penalty, baka sampulan ako. Kaya pala, sampulan ang hirap nga yan, Senator. Mahirap nga yan ganong pagtakot ka sa ika nga parusa nga kamatayan. Kakabahan ka talaga kung ganun lang din naman ang pakiramdam. Pero kung lahat tayo patungo doon, wala tayo nga dapat katakutan. Ito na nga mga boss, dito na nga nagtatapos ang video ito. At siyempre hanggang sa muli, ako nga pala si Boss Banogay. Mag-iiwan naman ng isang kasabihan na kahit nasa katwirang kapag babae ng iyong kalaban, abay siyempre manahimik ka na lang. Peace!